Ay narito ang iyong mga anak at tinagtagumpay mo ang bawat isa na ikaw ay sambahin, purihin. Kaya i-bless mo po ang iyong mga anak, Panginoon. Wala sa iyong mga kapatid-sanahan hanggang doon sa likuran. At sa lahat, Panginoon o Diyos, na patuloy na dadako pa, ingatan sila at hayaan mo po, Panginoon, na sa umagang ito, hawakan ng aming mga isipan, hawakan ng aming mga damdamin, at higit sa lahat, tulungan mo na makarinig kami sa iyo. As we listen to your word, Lord, we pray, Lord God, for the anointing of the Holy Spirit. Enlighten our mind, Lord, prepare our hearts, Lord God, para sa word mo na aming pong pag-uusapan. Salamat po, Panginoon, sa mga mamimikot at bawat isang narito. At naniniwala ko ng lahat ng mga kailangan ng aming mga anak ay patuloy na pagkakalog mo, Diyos. Sa iyong lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus, upang dalangin. Amen. Amen and amen and amen. Opo na po tayo lahat. Praise God. Pwede na po tayo po. Okay, bago tayo mag-salo-salo sa salita ng Panginoon, meron muna ko itatanong sa inyo, mga kapatid sa Lord. Sino po sa ating dito ang nakarating na sa bansang Finland? Finland. Yan. Sino nakarating sa inyo sa bansang Finland? Mga kapatid sa Lord. Ha? Okay. So, ako hindi pa nakarating dyan, mga kapatid sa Lord, sa bansang Finland. Alam niyo ba, mga kapatid sa Panginoon, ito pong bansang ito, natagpo siya as the happiest country in the world. The happiest, pinakamasayang bansa. Pero dapat parating natin yan, the happiest country in the world. Yan, grabe, no? Sino gusto pumunta dyan? Parang gusto ko pumunta dyan, ha? Kapatid sa Lord. Para laging masaya. Okay? The happiest country. So, ibig sabihin, pag nagpunta ka dyan, ay grabe. Ang idudulot sa'yo, yung bansang yan ay galakan, kasiyahan. Praise God. Sino gusto pumunta dyan? Amen! Praise God. Hindi pupunta dyan yung mga malungkutin. Okay? Yung mga, mga gay-gay, mga ayaw ng kagalakan, hindi pupunta dyan. Ang pupunta dyan ay yung masaya. Tingnan mo muna yung katabi mo. Mukha bang pang Finland dyan? Mukha ba siya pang Finland? Okay? Kasi happiest country yan, ma-OP ka dyan. Pag pumunta ka dyan, pag hindi ka masaya, ma-OP ka, sasabihin sa'yo mga taga-Finland. Hindi taga-akin to. Okay? Alam niyo po, may isang survey, mga kapatid sa Panginoon, para masabi na isang bansa ay masaya. Okay? Bakit siya natag as the happiest country? Kasi po, may survey silang ginawa, mga kapatid. At itong survey nito, ito po, mga kapatid sa Panginoon, ang ginawa nilang basihan upang maging masayang, para masabing masayang bansa ang isang bansa. Ano po yan? Number one, mga kapatid, meron siyang strong social support. Wow! Strong social support. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Ang ibig sabihin ng strong social support, dyan sa bansang yan, mga kapatid, sa Finland, meron silang good healthcare system. Wow! Healthcare system, ha? Mga kapatid. Diyan yun. Okay? Hindi lang yun, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng strong social support, meron silang good education system. Maayos ang sistema nila sa edukasyon. Grabe, no? Mga kapatid. Kaya, mga kapatid, sa bansang Finland, hindi po hindi isus ang nila, mga kapatid, sa Panginoon kahirapan. Meron din silang unemployed benefits. Yung mga walang trabaho, may mapapakinabang. Wow. Grabe, no? Unemployed benefits. Kahit mawalan ka ng trabaho,
you can still go on your life. Tuloy-tuloy lang ang buhay kahit walang trabaho. Grabe, no? Mga kapatid, gusto niyo ba yan? Okay, strong social support. Second, mga kapatid, isa pa sa survey, ang kanilang naging basihan ay yung freedom and trust. Freedom and trust. Amen! Hallelujah! Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, ang mga mamamayan ng Finland, meron silang tiwala sa kanilang gobyerno. Ulitin ko, malaki ang tiwala nila sa kanilang gobyerno. Ang mga Pilipino ba may tiwala sa government natin? Mga Pilipino ba may tiwala ba kayo sa government system natin? Ano, parang mayroong sagutin yan, ano? Kasi, dami nag-rally, dami umaaway sa gobyerno. Minsan yung mga umaaway sa gobyerno, pumapasok sa gobyerno, kumukuha ng sweldo sa gobyerno, para pang-away sa gobyerno. Di ba? Ang sakit-sakit ng sistema ganun, mga kapatid. So, hindi lang yan, mga kapatid, ang malaki rin ang tiwala ng bawat isa sa bawat isa. Malaki yung tiwala nila sa isa't isa. Grabe, malaki. Malaki po yung tiwala nila sa kanilang fellowship essence. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi nila pinaghinala ng isa't isa na baka mamaya itong kasama ko ay magnanakaw, baka mamaya albutin, snatch yung aking cellphone. Okay? Kaya doon sa bansang yan, sa bansang Finland, napakababa po ng crime rate, mga kapatid. Maging yung napakababa rin ng robbery case, walang nagnanakaw, walang nagtatangkang manglamang sa kapwa. Yan o, freedom and trust. Yan katabi mo ba pinagkakatiwalaan po ninyo? Na kung yung cellphone nyo ay mapasa kamay niya ay hindi nyo ba aagawin? What's up? Baka po nung mapasok ko din. May freedom and trust. Okay? Tingnan niyo ulit yung katabi nyo. Pinagkakatiwalaan ka ninyo yung katabi nyo. Okay. Okay, ito pa maganda. Isa sa mga survey pa, mga kapatid, meron silang work-life balance. Work-life balance. Grabe, no? Anong ibig sabihin ng work-life balance? Alam niyo po sa Finland, meron silang isinusulong doon na ang oras ng trabaho dapat 7.5 hours lang. Narinig niyo ako? 7.5. So, ibig sabihin, 7 oras at kalahating oras lang sila dapat na nagtatrabaho. Ito lang, 7.5 hours in a 4-day week. Work week yun, ha? Ibig sabihin, sa loob ng 1 linggo, 4 na araw lang silang magtatrabaho. Tapos, ang oras ng trabaho, 7.5 lang. Hindi, no? Naintindihan niyo po? 4 na araw lang, ha? Tapos, kada may pasok, 7.5 hours lang sila magtatrabaho. Gusto niyo magtrabaho sa Finland? Hindi. Di ba? Sa Pilipinas, ilang oras pa kayo nagtatrabaho? Mula sa pagpasok hanggang sa pag-uwi. Ilang oras? 8? Tama ba? 8? 9? 10? Wow! Overtime is real. Overtime. Hindi pa sumisan, kulang pa yung 8. Overtime. Kailangan mag-overtime. Di ba? Kapatid. So, yan. Pero ngayon po, mga kapatid sa Finland, 5 days pa rin naman sila. 5 days pa rin silang nag-work, mga kapatid sa Panginoon. Bakit po ganun? Bakit isinusulong nila yung 4 na araw na pagtatrabaho, tapos konting oras lang na trabaho? Kasi, ang binibigyan nila ng emphasis po, dapat malaki ang oras nila para sa kanilang pamilya. Dapat malaking oras ang naibibigay nila para sa kanilang pamilya, hindi puro trabaho lang. Kasi minsan, di ba, yan yung nagiging away sa maraming bahay. Wala ka ng time sa akin, puro ka na ng trabaho, kung ka na natutulong sa trabaho, wala ka ng time sa mga anak mo. Di ba, madalas ka na? Okay, kaya sa Finland, sinusulong nila yan. Dapat 7.5. Anyway, sa ngayon po, 5 araw pa rin naman sila ng trabaho. Saturday, Sunday, siguro wala silang pasok. Okay? Next, mga kapatid sa Panginoon,
ang isa pang sekreto, ayon sa survey, ay connection to nature. Connection to nature. Okay? Sa Finland po, they have beautiful landscapes. They have beautiful sceneries. Wow! Parang sa Pilipinas lang. Di ba? Sa Pilipinas, ang dami mga magagandang lugar. Okay? Bakit po? Paano ito nakakatulong sa kanilang kagandahan ng kanilang buhay, mga kapatid? Di ba tayo, pag na-stress tayo, pag napapagod tayo, naghanap tayo ng isang lugar, ng isang nature, na tahimik, na walang ingay, kasi gusto natin ma-relax. Right? Tama po? Yung bang pagpagod ka na, stress ka na, saan ka pwedeng pumunta? Saan ka pwedeng magbakasyon? Kaya pag nakakita ka ng dagat, nakakita ka ng gubat, nakakita ka ng mga patuhan, at kung ano ng mga nature, ay, gusto kong pumunta doon kahit siyempre, tatakas ako sa sobrang stress. Diba? Okay, may connection to nature, mga kapatid. Para ma-relax tayo, minsan kung tayo pumunta sa nature. Ngayon, last, itong maganda pa, mga kapatid, yung equality. Mga kapatid, sa word equality. Doon sa bansang Finland, hindi mo mararamdaman yung differences ng buhay ng isang mayaman at ng isang mahirap. Ibig sabihin, pare-pareho lang ang buhay ng isang mayaman at ng isang mahirap. Okay? Dito sa atin, hindi ano, pag mayaman, closed door. Yung mga wall ang lalaki, yung mahirap, bukas yan, kachi. Diba? Doon, equal lang sila, ang buhay nila, equal lang, mga kapatid. So, pare-pareho lang ang kanilang buhay. Mayaman pa ng mahirap, kung ano kinakain ng mayaman, hindi na kinakain ng mahirap, pareho lang, equal. Kaya pala ang saya nila. Wala silang inggitan. Dahil everything, lahat ng kanilang gusto, meron din. Kahit anong klase buhay ka, kahit mayaman ka o mahirap, pare-pareho lang yan. Amen? So, gusto niyo ba yan? Kapatid sa Panginoon. Ganda sa tinan. Okay. Meron akong tanong. Hulaan niyo po, pangilan po ang Pilipinas sa happiest country? Pangilan ang Pilipinas sa happiest country? Ha? Ano ang sabihin mo? Ha? Sa lahat ng bansa, ha? Pangilan ang Pilipinas? Bilang ng number one, the happiest siya. Ang? Pangilan? Ha? Huwag ko yung humulan ng 200. Kasi sasablay kayo. 190 lang ang mga bansa. Okay? So, pangilan ng Pilipinas, sa tingin nyo, tingnan natin yan. Ayan. Pang 53. Yun. 53rd happiest country in the world. Well, so 190, hindi naman sa maya. Diba? Hindi masarap. Kasi 190. Hindi mo, naka-53. Nasa 53 ka. Eh kung nandun ka sa 190, kawawa ka ba ang Pilipinas? Yan. Diba? Okay, 53rd siya. Hindi na. So, tingnan mo yung katabi mo. Masaya ba siya? Pang Pilipinas pa yan? Yung katabi mo ba masaya sa Pilipinas? I doubt it eh. Kasi maraming Pilipino, parang hindi naman masaya sa Pilipinas eh. Punta ng ibang bansa. Pero alam niyo po, isa sa mga pinakamasasayang tao talaga ang mga Pilipino. Totoo po yan, kahit ako punta ng ibang bansa, nakikita ko mga Pilipino talaga, hindi ka masasaya. Kung saan ka makakarinig ng mga magkalpakan, mahiingay ng grupo ng mga tao, karamihan doon may Pinoy. Okay? But this morning, mga kapatid, we're not talking about happiness. Hindi yan ang pag-uusapan natin, mga kapatid sa Panginoon. Something na correlated with happiness. Yun yung pag-uusapan natin. Gusto ko pong i-offer sa inyo yung mas higit na mabuti sa happiness, and it is about joy. Joy. Hello, joy. It's about joy. Okay? Bakit joy? Mga kapatid, bakit joy? Ano bang pagkakaiba ng joy sa happiness? Kailangan naintindihan niyo po ito, mga kapatid. Happiness is temporary. Joy lasts. Amen?
Happiness is temporary mga kapatid. Happiness is on the face. Joy is on the heart. Wow. Hindi po ba kayo? Kapatid the Lord. Alam niyo po, ang happiness is dependent on external circumstance. Yan yung happiness. Nakadepende yan sa kung ano yung nangyayari sa paligid. Happiness yun. Halimbawa, naggrupo kayo, tapos ang saya-saya nyo sa grupo, yun, happiness yun. Okay? Nakadepende kung ano yung ginawa ninyo. Ang bawa, may mga activity kayo, may mga event kayo, depende pag maganda, pag may mga ginawa kayong napakaganda mga bagay sa inyong paligid, masaya ang lahat. Happiness ang tawag doon. Hello po, nakakaranas pa kayo ng happiness? Di ba, meron ganyan, mga group, mga family, di ba, sa family night, sa mga fellowship, sa mga pasyalan, sa mga laro, at kung saan-saan pa. Okay? Happiness yun. Happiness is dependent on external circumstance. While joy is independent. Joy, ulitin ko, is independent. Bakit? Ibig sabihin, ang joy ay nariyan lang siya, it's there, and it doesn't care, mga kapatid, what the outer place looks like. Kahit anong nangyayari sa paligid, hindi siya naapektuhan. Yung joy, hindi siya nababago. Kung ano man yung nangyayari sa paligid mo, kaya walang happenings o walang anumang nangyayari sa paligid mo, nandun yung joy. Kahit may mga trials, may mga pagsubok, may mga pinagdadaanan sa buhay, yung joy, independent yun. Hindi siya kakabit, hindi siya kakabit sa kung ano man ang nangyayari sa paligid mo. Naiintindihan ko ba? Ganon po, yun ang pagkakaiba ng joy sa happiness. Yung happiness, pag okay ang buhay, masaya. Pag meron ganito, masaya, mga kapatid. Well, ang Christian po gusto niya na tayo po, mga kapatid, ang nais ng Lord ay matagpuan natin ang joy. Kaya ang ating mensahe is finding joy, mga kapatid. At i-connect ko po ito sa isang pamilyar na cartoon character, at yan ay walang iba, kundi si Nemo. Finding joy. Finding Nemo. Yan. I-connect na natin yan. So, basahin natin ang ating key verse sa John chapter 15, verse 11. Okay, ang sabi ng John chapter 15, verse 11, "These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full." Tandaan niyo po yung unang dalawang word dyan, yung unang dalawa, yung nauna, okay, alalahanin po niyo yung unang dalawang salita. Ano po yun? Lakas nyo? These things. Tandaan niyo po yan ha, mamaya mga kapatid. Babalikan natin yung salitang yan, yung these things na yan. So let's pray. Lord, i-bless po kami as we discuss, as we meditate, Lord, sa word. Mag-usap ka sa amin, maintindihan namin kung anong gusto mong ituro sa amin sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin, Lord, sa pangalan ko ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Amen and amen. Okay. Tingnan natin yung salitang joy dyan na binanggit. Yung joy. Yung joy. Yan, yung joy. Yan. Yung word na joy. Okay? Ano bang ibig sabihin ng joy dyan? Okay. Ang joy po is choosing to respond to external circumstances with inner contentment and satisfaction. Ibig sabihin, kahit ano ang nangyayari sa paligid mo, pinipili mo pa rin, nagkakaroon ka pa rin ng pagpili na maging masaya, makontento sa buhay, at talagang satisfied. Sapat na. Okay, kahit anong nangyayari sa paligid natin. So, yan pala yung joy, mga kapatid sa Panginoon. So, meron ba tayo niyan, mga kapatid sa Lord? Karamihan kasi, kaya nadidepress yung maraming tao, hindi nila napipiling magkaroon ng joy. Masaya lang sila pag okay, pero pag hindi, umiinit na ang kanilang mga ulo. Okay?
Hindi ganun yun, mga kapatid. Joy is choosing to respond. Ibig sabihin, ang tugon mo lagi sa kung ano man ang nangyari sa paligid mo ay hindi pagrereklamo, hindi kalungkutan, kundi ikaw ay nagagalaw. Parang hirap, no? Parang hirap nun, mga kapatid sa Panginoon. So when you say joy, ibig sabihin, you are content on the inside. Contento ka, you are content on the inside. You are satisfied, mga kapatid, on the inside. Regardless, mga kapatid, of your external factors. Totoo yung nangyari sa paligid mo, pero doon sa loob mo, alam mo kung masaya ka. Masaya ka ba sa mga nangyayari? Hindi. Doon sa puso mo, mga kapatid, yung joy na yun, independent yun. Hindi yung masaya ka dahil may nangyari masama sa kanya, masaya ka dahil may pinagdarang ka, dahil may... Hindi ganun yun. Okay? Meron siyang sariling reaksyon sa puso. Okay? Parang ganito, marami ka mang pera o konti. Sino pong maraming pera dito? Sino konti ang pera? Hindi ako magtatanong na walang pera kasi alam ko lahat kayo may pera. Okay? Sino pong maraming pera? Sino konti lang ang pera? Mga kapatid, so marami ka mang pera o konti, you are satisfied. Amen! Kontento ka sa kung ano meron ka. Yan yung joy. Hello? Amen po ba? Kontento ka. Hindi yung parang, hindi lang. Wala mo ganito. Puro na pag-aalala. Okay? So, no matter how your external circumstance, mga kapatid, look like, okay ka lang. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, okay ka lang ba? Amen? Your inner satisfaction is there. Inner satisfaction, nandyan siya, mga kapatid. Ang tanong, paano tayo makukuha? Paano ba nakukuha yung inner satisfaction? Paano ba nakukuha yung joy, yung finding joy, mga kapatid, sa Panginoon? Paano ba natin nakukuha yung finding joy? Asa na yung finding joy natin? Yun, paano ba nakukuha yung finding joy na yan, mga kapatid? Simple lang po. Kung gusto mong magkaroon ng tunay na joy, kaibigan ko si Joy, hindi. Kung gusto mong magkaroon ng tunay na joy, mga kapatid, simple lang, tanggapin mo si Jesus sa puso mo. Amen? Andiyan ba kayo? Tanggapin mo si Jesus. Yung tunay kasing tumanggap kay Jesus, may inner joy. Ulitin siya natin ko. Yung tunay na tumanggap kay Jesus, doon nag-uumpisa yung joy sa puso niya, mga kapatid. Okay po? Doon nag-uumpisa po yun. Anong hinahanap mo, bro? Brother Danny? Ha? Hindi mo pa kali ang ating brother. Tulungan nyo. Anong hinahanap? O, Dayan, ikaw palang hinahanap. Okay, commercial muna tayo. Okay, nalibot kasi ni Brother Danny yung church. Yan ang joy, mga kapatid, sa Panginoon. Okay, ano ba yung joy, mga kapatid? So, pag-usapan natin ito, para mas maintindihan natin, kunin natin yung pinakamalalim na salita niya at kukunin natin yung tinatawag na yung unang salin ng Biblia na bago po siya naging English, yung sulat sa Griego. Gamitin natin yung Greek language niya, mga kapatid, sa Panginoon. Actually, ang joy po sa Greek language is chara o kaya kara. Yan. Yan ang ibig sabihin ng joy sa Greek, mga kapatid. Chara or kara. Ang ibig sabihin nun is to rejoice and be glad. Okay? To rejoice and be glad. Okay? Yan yun, mga kapatid, sa Panginoon. Pag sabi mo sa katabi, chara. Okay, next. Mga kapatid, alam niyo po yung chara, yun po, meron po siyang root word. Okay, ano ba ang root word ng chara? Ang root word ng chara is
charis o charis. Charis. Yan ang root word niya. Nang ibig sabihin naman ay yon. Ang ibig sabihin naman ay God's grace. God's grace. Hindi charis ha. Huwag kayong bibigkas ng charis. Hindi po charis yan. Charis o charis. Okay? Hindi charis. Hindi charis yan. Okay? Charis. Sabihin natin, charis. Yan, hindi charis, ha? Okay. So yan pa, ang ibig sabihin yan ay God's grace. Biyaya ng Diyos yan. Wow! Grabe, mga kapatid. Ibig sabihin ganito, mga kapatid, pwede ka palang magkaroon nito dahil isa ka sa tumanggap ng biyaya ng Diyos. Amen. Naintindihan? Kung tinanggap mo ang grace ng Lord, ang biyaya ng Panginoon, you can live a joyful life. Sana naintindihan niyan, mga kapatid, na kahit ano pa yung pinagdadaanan mo o pagdaraanan mo sa buhay, mga kapatid, you can still rejoice, mga kapatid, because of God's grace. Amen. Naunawaan po natin, excuse me po, kaya mong magalak kasi yung grasya ng Diyos ay buhay sa akin. Yung grasya ng Diyos, buhay na buhay sa akin. Amen? Ay, pagka hindi nyo po yan naintindihan, hindi nyo pa talaga natatanggap itong pinagmumula ng joy na ito na walang mga excuses. Kahit ano ang pinagdadaanan mo, may grasya ng Diyos sa buhay mo, and you can live a joyful life. Amen! So ngayon, ano po ba ang ginagawa kasi ng joy? Bakit ba kailangan natin ng joy sa buhay natin, mga kapatid? Okay, what does joy do to a person? Okay, kukunin ulit natin yung salita po na nemo, yung word na nemo, kasi yung joy, doon natin siya pag-uusapan yung nemo na yan, mga kapatid, kasi yan yung joy. Okay, finding joy, finding nemo. Okay, kailangan makita niyo po yan. Kailangan matagpuan niyo itong joy na ito na ino-offer ng Lord kasi grace ito ng Lord, biyaya ito ng Panginoon sa atin. So, ano po itong thank you today? Parang ang lamig. Bago ako mawawala ng boses na ito. Okay lang. Number one, yung M, navigates you to the right mindset. Kapag natagpuan mo yung joy, mga kapatid, it will navigate you to the right mindset. It will drive you to the right thinking. Magkakaroon ka ng tamang pag-iisip, mga kapatid. Okay po? Kasi, madalas ganito po, mga kapatid, yung ating pag-iisip, nakadepende sa sitwasyon natin. Kaya kailangan natin yung nemo, kailangan natin yung joy, mga kapatid. Kasi, kung wala yung joy, ang isip mo, pakikilusin ng iyong sitwasyon. Nakadepende po siya sa sitwasyon. Example, mga kapatid sa Panginoon, sino po ang masaya pag may pera? Magpakatotoo kayo. Sino masaya pag may pera? Masaya tayo pag may pera, mga kapatid sa Panginoon. Sino ang masaya pag maayos ang pamilya? Pag okay ang pamilya, pag walang problema sa family, masaya ba kayo? Okay. So yan yun. Pag may trabaho, masaya? Sino masaya na may trabaho na may sweldo pa? Di ba? Magpakuto tayo. Okay. Ngayon, mga kapatid sa Lord, yan po yung sinasabi kong mga sitwasyon. Ang tanong na ito, paano kung wala ka ng pera?
kung ang pera mo'y nauubos na paunti-unti? Paano kapag ang pamilya mo ay hindi na naging maayos? Paano pag nagka-problema ka sa asawa mo, sa anak mo, sa karelasyon mo? Paano yun, mga kapatid sa Panginoon? Paano kung ang nangyayari sa buhay mo ay hindi naayon sa iyong sariling kagustuhan? Paano? Pag hindi nangyayari yung gusto mo, mga kapatid sa Panginoon, well, sabi ko kanina, ang pag-iisip natin nakadepende sa ating sitwasyon. Pag maganda ang sitwasyon, okay ka. Pero pag may problema ka na sa trabaho, sa pamilya, sa bulsa, at kung saan pa man, wala na. Kaya kailangan natin ng joy kasi it will navigate you to the right thinking. Mga kapatid, to the right mindset. Mga kapatid sa Panginoon, kailangan natin yan kasi kung matatagpuan natin itong joy na ito, if we will find Nemo in our lives, mga kapatid, dadalhin ka na sa right mindset, ibabalik ka niya sa tamang pag-iisip, mga kapatid. Ano ba yung right mindset, mga kapatid sa Panginoon? Romans chapter 8. Verse 28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Ang ibig sabihin, ano man ang nangyari sa buhay mo, whether it's good or bad, para pa rin yan sa iyong kabutihan. Andiyan po ba kayo? Walang nagkataon o aksidente lang sa Diyos. Walang nagkataon, walang aksidenteng nangyayari sa buhay ng isang anak ng Diyos. Mga kapatid, kaya nga hindi tayo naniniwala sa malas at swerte. Diba? O kumusta ka na? Ito, swerte ko na yun kasi ang ganda, dami kong daming pera pumasok sa akin. Okay, swerte ako ngayon kasi ayos. Nakaligtas ako. Okay, walang swerte. Minsan malas. Kasi wala. Ang daming utang sa akin. Malas kasi wala pang pambiling ganito. Walang malas o swerte. Pag sabi nga sa katabi, walang malas o swerte. Hindi na yan ang magiging isipan natin, mga kapatid. Actually, ito po yung tamang equation to the right mindset. Okay? May tamang equation po para magkaroon tayo ng tamang pag-iisip. Kasi yung mindset natin, minsan yan ang nagpapagalaw sa atin. Kaya dapat tama yung equation mo to the right mindset. And what is the equation to the right mindset? If it works, okay? Kung yan ay gumawa at gumana, well, it's for my good. Amen? If it doesn't work, kung hindi umupla, hindi nangyari, it's not for my good. That's the right equation po, mga kapatid sa Panginoon. Halimbawa, mga kapatid, sa relasyon. Nagkaroon ka ng relasyon. Kung gumana yan at naging maayos, well, it's for your good. It's for your own good. Amen? Pero pag hindi naayos, huwag mo nang habulin. Mga kapatid, kasi it's not for your own good. Huwag mo nang habulin. Naghiwalay na nga kayo hahabulin mo pa. Hindi po ba kayo? It's not that. Minsan, ginagawa ng Lord ng paraan niya para kasi gusto niyang maibigay sa iyo yung mas karapat-dapat. Inaalis niya yung isang bagay para maibigay niya yung mas mabuti para sa iyo. Are you listening? Are you listening? Well, mga kapatid, it works. If it works, it's for my good.
Amen? Pinilit mo. Sabi ng Lord sa'yo, anak, ako na lang, sasama sa'yo. Lord, gusto mo talaga may kasama. Pinilit mo. O kaya, habang buhay ka sa suffer. Alam mo po, sa mga relasyon, kaya ko nalulungkot po doon sa mga pinipilit yung relasyon. Nung nagkaroon ng talagang pinilit, hindi, kailangan bago ko mamatay, may asawa ko, kailangan bago ko mamatay, may kasama. Pinilit! So, suffer siya. Kasi, minsan si Lord, hindi natin naiintindihan, mga kapatid, pero gumagawa si Lord for our own good. Naintindihan nyo? Marami na akong nakita ganyan. Kasi nag-usap namin sa Franz, sa tingin mo ba yung nagpilit na mag-asawa na yun? Masaya siya. Isa lang ang sagot niya, ang bilis niya sa bago? Hindi. Pinilit kasi, mga kapatid. So, ayan, mag-suffer tayo. So, kaya kailangan natin yun, mga kapatid, yung right mindset, mga kapatid, sa Panginoon. Naintindihan? So, kung nakapag-asawa ka ngayon, at yan ay talagang galing sa Lord, it's for your own good. Kung katabi ni asawa niyo, sabihin mo, talagang good ka sa akin. May halagpat to. Diba? Hindi lang sa relasyon, maging sa business, ha? Listen to this. Hindi lang sa relasyon, maging sa business. Pag nag-work yung business, it's for your own good. Pag hindi nag-work, huwag ka magtatapos sa Lord. Kasi, maaaring kaya din nag-work yun. Siguro kailangan si Lord na mas maganda. Naintindihan po? Ganun yun, mga kapatid, and even to our dreams, yung mga pangarap natin. Pag natupad, it's for your own good. Kung hindi natupad, well, mga kapatid, siguro, may dream siguro na bago, mas maganda para sa'yo. Naintindihan mo? That's the right mindset, mga kapatid. Pero, mga kapatid, yan pong yan, it's for those who love God and obey His commands. Amen? Yan pong equation na yan. Tingnan niyo po ha, tandaan po yung equation na yan. Mga kapatid, yan po yung nangyayari doon sa mga nagmamahal sa Diyos at sumusunod sa Kanyang utos. Amen! Amen po ba? Okay, punta na tayo, balik na tayo kay Nemo. And, anong susunod na letter? E. Ano po ang ginagawa ng joy sa puso natin, sa buhay natin, mga kapatid? Ito yon, expels regret. Wow! Grabe ang joy, mga kapatid. Alam niyo ba, na sa buhay natin, marami tayong sana. Marami tayong sana. Ano ba yung sana? Sana all. Diba? Ang dami nating sana. Sana, ginawa ko ito nung araw. Sana, iniwasan ko. Sana, inayos ko. Ang dami nating sana. Sana hindi ko ginawa. Diba? Sana hindi ko pinuntahan. Sana hindi ko pinatulan. Ayan, mga kapatid. So ano nangyari? Dami nating favorites. Mga kapatid, alam nyo, lahat naman tayo nagkakamali sa ating desisyon. Walang laging tamang desisyon. Amen po ba kayo dyan? Lahat tayo nagkakamali sa mga desisyon. Tama po ba yun? Huwag nyo sabihin lagi kayong tama. Naku, kung lagi kayong tama, makakunin na kayo ni Lord. Okay naman, baka kayo tamaan kay Lord. Mahirap yan, mga kapatid sa Panginoon. Well, nagkakamali tayo sa ating decision in the past, mga kapatid. Pero, dahil kay Jesus, mga kapatid sa Panginoon, nawawala po yung sana. Amen. Amen po. Bakit? Kasi, kaya nawawala yung sana, hindi na tayo nabubuhay sa ating nakaraan. Hello? Hindi na tayo nabubuhay sa ating nakaraan. Alam nyo ba, mga kapatid, your joy stealer
is your yesterday. Alam niyo ba yon? Your joy stealer is your yesterday. Kaya nawawala yung joy natin. Kaya lagi tayong masungit. Kaya lagi tayong galit. Kaya laging mainit ang ulo natin. Kasi nabubuhay tayo dun sa yesterday. Sa nakaraan. Sana. Sana hindi ko ginawa. Sana hindi ko pinuntahan. Naintindihan? Kaya nawawala yung joy. Kaya ang tingin sa atin ng tao, ang sungit natin, ang suplada, suplado, nawawala yung joy. Your joy stealer is your yesterday. So look at your neighbor. Tingnan yung katabi mo. Nanakaw ba yung joy niya? Nanakaw na ba? Ha? Di ba naman? Your joy stealer is your yesterday. Mga kapatid. Today, all is well when you walk with the Lord. Amen! Aayos lahat yan dahil kasama natin si Jesus, mga kapatid. Aalisin ng joy yung ating mga sana, yung mga regrets natin, aalisin ng Diyos yan. Palalayasin ni joy si regrets. Amen, joy. Kaya kailangan natin si joy sa church. Huwag kang mawawala, Diyos, sa pagdalagod sa Lord. Kailangan ng joy sa LCBDC para lahat masaya. Di ba? Oo, yun. Kaya tuloy lang ang buhay. Amen! Walang regrets. Amen po? Then, what is the next letter sa libro natin? Una ay navigate you to the right mindset. Sunod, expels regret. Pangatlo, anong letter? M. What is M? Mga kapatid, magnifies God's grace. Hallelujah! Mga kapatid, pinalalaki ng joy ang grasya ng Diyos. Ano po ba kayo? Pinalalaki ng joy ang biyaya ng Lord. Nagpapatotoo tayo sa ating paligid, mga kapatid, kahit paano nangyayari sa buhay natin, nagpapatuloy tayo because of the grace of God dahil doon kay Charis. Amen? Sa God's grace, mga kapatid. At kung tayo po ay nagpapatuloy sa buhay, hindi tayo nagre-reklamo. Amen! Hindi tayo nagagalit sa Panginoon. Hindi tayo nagsasabing, ayaw ko na, gusto ko lang isuko ang ministry na ito. Ang hirap. Masaya pa rin tayo sa ministeryo na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. At sa taong ito ngayon na pumapasok tayo sa panibagong taon ng ating paglilingkod, dahil nandun yung joy, tuloy-tuloy lang tayo. Amen. Andiyan po ba no? Masaya po ba kayo sa ministry ng hawak-hawak ninyo? Masaya ba kayo kung madadagdagan ang ministry ninyo? Masaya ka? Ijan? Ha? Dagdagan ko ha? Ha? Dadagdagan natin ang ministry mo ha? Naintindihan niyo po sinasabi ko, mga kapatid? Hindi tayo nagreklamo sa halip, nagpapatuloy tayo dito sa ating mga ginagawa dahil mas nakikita yung grasya ng Diyos sa ating buhay. It magnifies God's grace in our lives because of the joy. Dahil doon sa joy, mga kapatid, tinanong to, ang daming ginagawa. May ginagawa sa bahay, may ginagawa sa church, may ginagawa sa trabaho. Ang dami niyang ginagawa, pero hindi siya nagre-reklamo. Grabe yung grace ng Lord sa buhay ng tao nito. Kaya na, kailangan natin ng joy. Amen. Grabe, inaaway niya sa bahay. Sa church, inaaway din yan. Pero nagpapatuloy.
sabi ni Pastor? Ikaw ba yung tinutukoy niya? Mga kapatid sa Lord, grabe! Amen! Grabe talaga yung chalice na yan. No? Grabe. Hallelujah. Then, ano yung last letter? Dito rin magtatapos. Ano yung last letter? O. Overflows God's power to others. Overflows God's power to others. Nawala. Yung O. Asan yung O? Power. Nawala yung O. Yun. Okay. Overflows God's power to others. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Kung tayo ay may joy, at kapag tayo lumalakad na may joy, you're a living display of God's grace. You're a living display of God's grace. Wala yung makasulat. Ano nangyari, Paul? Bakit kumalik to? Yun. Okay. Okay. So yan, mga kapatid sa Lord. Kung tayo ay nagpapatuloy, pinapakita natin sa mga tao na makapangyarihan ng ating Diyos. At itatawid na tayo sa kung anuman ang pinagdaanan natin. Amen! Hallelujah! So ngayon ang tanong na ito, paano ba natin mahanap yung joy na yan? Finding joy, finding Nemo. Paano ba natin matatagpuan si Nemo? Okay? Paano ba yan? How will I be able to experience Nemo? Paano ko ma-experience yan, mga kapatid? So ano ba ang facts ng joy? Dalhin ko kayo dito sa 4 na S. Mabilis na itong S na ito. Yung 4 na S na yan. Okay? Ano yung 4 na S na yan? Una, source. John 15 verse 11. John 15 verse 11, ang sabi dyan, mga kapatid, yung joy na binabanggit dyan ay hindi kung saan galing na joy. Ang source ng joy ay walang iba kundi si Lord, ang Panginoon. Amen? Siya pala yung nagbibigay ng joy, mga kapatid, sa atin. At yung joy na yan, constant yan, mga kapatid. Pag sinabing constant, hindi nauubusan. He never runs out of that. Hindi nauubusan joy. Amen! Ibinibigay niya yun at palaging ibibigay sa iyo, mga kapatid, at hindi kung masumpungan lang ibigay. Lagi kang bibigyan ng joy ni Lord kasi siya yung source. Amen po ba? Kaya kung nasa sa iyo yung joy at hindi yan lumalabas, at hindi ibig sabihin wala kang joy, ang ibig sabihin lang yan, hindi mo ginagamit yung joy. Kasi si Lord, constant po siya. May joy ka. Eh bakit, Pastor, minsan nawawala? Hindi nawawala, hindi mo lang ginagamit. Kaya sabihin mo sa katabi mo, gamitin mo. Amen? Gamitin mo, mga kapatid. John chapter 4 verse 14, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Alam niyo po yung maganda dito na combination yan, mga kapatid dyan sa source na yan. Jesus is somebody who can give, pwede siya magbigay niyan, and He desires to give. Hindi lang kaya niyang magkaloob, gustong-gusto niyang magbigay ng joy sa atin. Hindi lang siya may kakayahan, mga kapatid, gustong-gusto ka niyang bigyan ng joy. Amen? Kasi yung iba may kakayahan, pero ayaw magbigay. Di po ba? Galing yung iba, mga kapatid. O kaya naman, mga kapatid, ayaw magbigay kahit may kakayahan. Parang ganon, mga kapatid. Tingnan niyo po ang Isaiah chapter 43 verse 4. Ang sabi ng Isaiah chapter 43 verse 4, that's how much you mean to me. Ito po yung the Message version. Ang sabi dyan, that's how much you mean to me. That's how much I love you, said the Lord. So Lord yung nagsasabi niya, ganyan kita kamahal. Ang sabi niya, I sell off the whole world to get you back. Trade the creation just for you. Ganyan tayo kamahal ni Lord. Ganyan gustong bigyan tayo ng joy ni Lord. Ibebenta ang mundo para sa iyo.
kita kamahal. Ipagpapalit natin ang mundo, bumalik ka lang sa akin. Magkaroon ka lang ng joy. Bakit kailangan pang ibenta ang mundo para sa iyo? Naisip niyo ba yun? Bakit kailangan pang ibenta ang mundo para sa iyo? Gagawin ng Diyos yun. That's how you meet to God. Kasi gusto niya maging masaya ka. Amen? Amen po ba? Gusto ni Lord maging masaya ka. And then the second S, yung joy na ito, mga kapatid, makikita natin yung second S, stability. Ibig sabihin, mananatili. John 15 pa rin, verse 11. Yung word po doon, yung binanggit na word doon, yung joy may remain in you. Mananatili siya. It's a joy that remains. Amen! It's not a joy that comes and wala na and goes. Darating, tapos mawawala. It comes and goes. Hindi yan ang joy. Happiness yun. Pag nawala, it's not a joy that here's today and gone tomorrow. Hindi yan ang joy na ibibigay ni Lord sa atin. Stability. It's a joy that remains in you, even in your pain. Do you hear me? Even in your pain, mananatili siya. Grabe. It remains, it's the joy that remains even in uncertainties. Parang hindi mo na alam. Uncertain ka na. Wala ka ng katiyakan. Yung joy nandun pa rin. Mga kapatid, kahit hindi ko alam kung ano yung aking magiging bukas, I know who holds my tomorrow. Amen? Nandun yung joy, kahit hindi kasi pamatol. Actually, lahat naman, wala nakakalam ng bukas. Pero nandun yung joy natin kasi ang isa lang ang tiyak natin, alam natin kung sino ang may hawak ng ating kinabukasan. Ano po ba kayo? And it remains in triumph. Pag nagtatagumpay tayo, nandiyan pa rin yan, mga kapatid. Alam niyo po, meron akong natuklasan sa aking pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya pala isinulat yung the shortest verse in the Bible para i-remind tayo. Para tayo palalahanan, mga kapatid. Kasi baka nakakalimot tayo mga kapatid. Kaya itong shortest verse na ito ay magre-remind sa atin na ito ang napaka-importante na mailagay natin sa ating puso at isipan. By the way, what is the shortest verse in the Bible? Anong shortest verse in the Bible? Ha? Ano po? What is the shortest verse in the Bible? Okay. Well, maybe in English language, John 11:35, Jesus wept. Yan yung shortest verse in the Bible. But, mga kapatid, kung tatanungin ko kayo, what is the shortest verse in a Greek language? In a Greek language, what is the shortest verse? Ang Jesus wept, 3 words yan. 3 words yan. Kailangan dalawa lang. Dalawa lang sa Greek language. Sa Greek language, ang shortest verse, mga kapatid, ay ito. Yan. Yan yun. Okay? Sa English language, yes, Jesus wept, pero it's a different story pag Greek na ang pag-uusapan. Kasi, mga kapatid, yan po yung 2 words lang in Greek translation. Rejoice evermore. Sabihin natin, rejoice evermore. That's the shortest verse in the Bible, mga kapatid, sa Panginoon. Kaya pala, in the Greek language, mga kapatid, yan po yun kasi pinalalahanan tayo ng verse na yan na anuman maging itsura ng buhay natin, we need to rejoice. Amen? Ano mang buhay meron ka ngayon, ano man ang pinagdaraanan mo ngayon, rejoice! Pakisabi sa katabi, rejoice! Sabi mo, hindi ka naman kapatid. Mga nanay, bumiti naman po kayo.
Nanay Minyang, Nanay Puni, Nanay Lina, rejoice evermore. Amen? Ito mo, sa comedy ng mga nanay natin, no? Rejoice evermore. That's the shortest verse, mga kapatid. Magalak lagi. Maraming Christian, joyless Christian. Wala talagang kasiyahan. Laging nagre-reklamo. Laging nag-iisip ng negatibo. Laging nag-iisip ng hindi maganda. Joyless Christian. Bakit pala hindi na siya naging masaya na siya naging Kristiyano? Mga kapatid sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi na-activate yung joy na binigay sa kanya ng Panginoon. So, stability, nandyan lang yan. Palabasin mo lang. Amen? Nandyan lang yan sa puso mo. Palabasin mo lang yan. Mga kapatid. And then, the third S, sufficiency. John 15 pa rin, verse 11. Your joy may be full. Grabe, no? Yan pa rin yung sinabi sa John 15. Your joy may be full. Hallelujah. Ano ibig sabihin na? It will full to brim. It will overflow to others. Parang baso lang yan ng tubig na laging puno at umaapaw. Amen? Parang ganun lang yan. Mga kapatid, hindi siya nawawala. Laging sapat, hindi nagkukulang ang Diyos sa atin. Pag sinabi ng bibigyan ka ng joy, hindi yan mababawasan. Laging nandiyan na nag-overflow yan, mga kapatid sa Panginoon. Amen po! And lastly, yung last is, mga kapatid, kailangan lang alam mo ang sikreto. And the secret is yung pinatatandaan ko sa inyong last two words kanina. Ano po yung last two words? Ha? Nandiyan na, nilabas na ni Pao. Oh, these things. Diba? Okay, ano po yung these things na yan? What is the secret of finding joy? What is the secret of finding Nemo? Mga kapatid, John chapter 15, angat tayo ng konti. John chapter 15 verse 4. Ang sabi ng John chapter 15 verse 4, abide in me and I in you as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. So anong sikreto para mag-overflow yung joy sa buhay natin, mga kapatid sa Panginoon? Simple lang, mga kapatid, abide in the Lord. Stay close to God. Amen! Stay close. Huwag po kayong lalayo sa Lord. Amen po ba? Huwag kayong lalayo sa Panginoon kasi minsan mas attached po tayo sa mundo kaysa sa Lord. Kaya nawawala din yung pong joy. Nandun lang siya. Nag-iintay lang siyang ma-activate. Kasi ang nagiging manifestation ng ating kagalakan ay yung mga nangyayari sa atin, yung happiness natin. Yung joy nakatago. Mga kapatid sa Lord, you cannot stay close to God without loving God. Hindi ka talaga magiging close sa Kanya, mga kapatid, kung ikaw po, mga kapatid, ay hindi nagmamahal sa Diyos. You cannot stay close to God without obeying His Word. Huwag mong sabihin close ka kay Lord kung masugayin ka sa Kanyang salita. Huwag mong sabihin yan, mga kapatid sa Panginoon. Kasi yung branch, kaya lang siya may buhay dahil connected siya sa vine, yung branch. Right? Yung sanga, hindi siya magiging buhay lagi pag walang vine. Mamamatay yan agad, mga kapatid. So, anong sikreto ng kagalakan? Mga kapatid, abide in me and I in you. Dapat close tayo sa Lord. Tanong, sino po dito ang ka-close ni Lord? Hindi ko itatanong yung kung ikaw ba close sa Lord. Ang tatanong ko na lang, si Lord ba close sa iyo? Close ba kayo ni God? Gaano kayo ka-close? Ganito lang. Gaano kayo ka-close ni Lord? Kung hindi kami close ni Lord, parang wala na ako sa ministry. Kung hindi ako naging malapit sa Panginoon, sa akin ang hirap at pagod na nararanasan ko sa paglilingkod sa Lord, wala na. Wala na. Mga kapatid. Kasi, hindi ganun kadali, mga kapatid. Una sa relasyon, mga kapatid sa Panginoon, ang hirap po
makipagrelasyon sa mga kapwa pastor. Hindi ganun kadali. Hindi lang mga pastor, mga miyembro sa kabuuan. Isipin niyo maigi. Sino po nandun yung anniversary? Nung anniversary natin, sino nang nakatay ng anniversary? Nung nakaraan? Taas ang kamay. Hindi ko natatanong kung sino hindi nakarating. Okay, mga kapatid sa Lord, isipin niyo maigi. Yung mga taong yun, lahat yun, mga kapatid, kailangan po maayos ang relasyon ko sa kanila. Right? Naintindihan po? Ang hirap, mga kapatid sa Panginoon. Sino po nakarating na sa nakar? Praise God, ang pasangan, nag-anniversary na sila. 1 year anniversary na ng church natin ito, baka hindi nyo pa alam. Nag-anniversary na sila. Ang daming na-baptize sa water. So, kaya nakadalawang sasakyan sila. Isang pang maligaya, pang masana, dalawang sasakyan. Baka next year po, 3 sasakyan na sila. Amen? Ang hirap, mga kapatid, ang hirap mag-mission. Right? Mahirap pumunta sa isang lugar. Hindi mo magkukumit ka lagi na pumunta sa isang lugar. Na hindi ganun yung kadali. Mga kapatid, sobrang pagod. Pero, joyful ba tayo? Masaya ba tayo sa ginagawa natin? Di ba ang saya? Di ba pagpupunta ka ng nasar, kahit pagod ka, pag nakarating ka na, nakita mo sila. Ibang klase yung joy. Nakakapagod, pero grabe yung joy. So ano yung sabihin niya, abide in me, and I in you, mga kapatid, fully dependent. Kailangan sa Lord ka lang talaga umasa. Completely rested. Sa Diyos ka lang magpapahinga, and absolutely surrendered. Buong buo, Lord, sa'yo ang buhay ko. Buong buo, Lord, sa'yo ang paglilingkod ko. Yan ang sekreto ng joy. Amen? Amen? Yan ang sekreto ng joy. Sabi ng iba, Pastor, masaya naman ako sa ginagawa ko. Okay, listen to this, mga kapatid. Kung masaya ka sa ginagawa mo at hindi mo kasama si Lord, temporary lang yan. Kailangan kasama si Lord. Amen? Mga kapatid, dito sa church natin, mga kapatid, tutulungan po tayo ng ating mga kapatid na matagpuan ang joy na yan. Let's all stand, mga kapatid. Yung pong mga nakatag